Ito po, magpapatuloy po tayo sa pag-aaral sa libro po ng Mark. Nasa chapter 7 na po tayo. At makipagbukas po kayo sa akin mga kapatid sa libro ng Marcos chapter 7. At basahin po natin from verse 1 to 23. Lumapit kay Jesus ang mga Pariseyo kasama ang inang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. Sapagkat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseyo at mga tagapagturo ng kautusan, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ay mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina. At ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sinasabi. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi. Sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos, sapagkat sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Let us pray. Ama na makapangyarihan po sa lahat, kami ay lumalapit po sa inyo sa gabing ito. Nagpapakumbaba, O Diyos. Nawa kayo po ay mangusap sa amin. Nawa ang inyo pong banal na Espiritu, Panginoon, ay kumilos sa kalagitnaan ng bawat isa po sa amin. Lord, ano man po yung naisin nyo na makita po namin, bigyan nyo kami ng liwanag, O God. Reveal us, Panginoon, ang mga bagay po na ito. Panginoon, tulungan mo kami na maintindihan ang inyo pong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maitanim ito sa amin pong mga puso't isipan na maging
kasangkapan namin, Panginoon, upang magpatuloy sa aming pong pananampalataya at sumunod sa inyo pong kalooban. Lord, wala po kaming kakayahang unawain ang mga bagay na ito, O God, kung hindi po kayo mag-i-intervene sa aming pong mga buhay. Kaya nga, Ama, patuloy naming inilalapit ang aming mga sarili, na nawa, O Lord, mangusap po kayo at bigyan nyo kami ng pagkakataon, Panginoon, na unawaing mabuti, Panginoon, ang inyo pong mga salita. O God, maraming salamat. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. At nakita natin, mga kapatid, yung binasa po natin sa libro ng Mark chapter 7. Yung patungkol sa mga Pariseo that they saw yung mga disciple po ni Jesus na hindi naghugas, di ba, ng kanila pong mga kamay. Sa mga kapanahunan po nila, mga kapatid, hand washing ay may mga rituals na ginagawa. And that not only yung kung kakain sila. There is such thing occasionally na ginagawa po ng mga Hudyo. Sa mga kapanahunan po nila, yung mga Pariseo ito, mga Sadducees and Pharisees, may ginagawa silang ritual upang sa ganun, bago sila kumain ng tinapay, bago sila kumain ng prutas, may mga ganun pa bago nila gawin yung mga dapat nilang gawin, may mga orasyon at may mga sinasabi pa sila eh. Hindi ko lang kasi binigyan talaga ng pansin na aralin kung ano yung but one thing kasi na tinignan ko lang, na inaral ko lang ng konti, yung patungkol kasi the disciple are going to eat, di ba? Na kumain po sila nang hindi po sila naghugas ng kanila pong mga kamay. So occasionally they have these traditions and rituals na ginagawa sa pagkain before nakakain po sila. Ang ginagawa po pala ng mga Pariseo po na ito, hinugasan nila from here hanggang sa from left to right. Tapos 2 beses nilang gagawin yon every time nakakain po. Nakakain po sila whether their hands are dirty or not. Or nakikita mong hindi malinis or nakikita mong malinis, it doesn't matter sa kanila. Basta yun yung gagawin nila before they are going to eat. At ganun po yung kanilang mga tradisyon. Yun po yung tradisyon na ginagawa nila. May mga sinasabi pa sila na mga rituals before they are doing, di ba, yung kanila pong paghuhugas ng kanila pong mga kamay. At sa mga panahonan nila, they are focusing yung kanila pong mga ginagawa outward. Nakafocus sila, kagaya ng kung maalala ninyo sa libro po ng Matthew, di ba na inano ng Lord, ni-rebuke niya yung mga Pharisees and Sadducees na, what do you, Pharisees and Sadducees, nagbibigay kayo ng inyong tithes, na cumin, dill, and so on. But you are neglecting, di ba, yung justice, mercy, and faithfulness. Hindi ibig sabihin nun, mga kapatid, na kinokondemn ng Lord yung pagta-tithes. No, He is condemning na nagpapakita kayo, na nagbibigay kayo, pero nine-neglect nyo yung mas mahalaga, di ba, na bagay. Na mas mahalagang bagay. So, these people are focusing doon po sa panglabas. They are hypocrite. They are yung show off na mga tao. At naniniwala sila na ang mga tradisyon na yon, ang mga ginagawa nilang yon ay magdi-define sa kanilang holiness. Magdi-define ng kanila pong standard, di ba, ng kanila pong holiness. They are working for it, yung kanila pong pagiging holy. So, nakita natin na yung tradisyon na ni-review po ng Lord is yung tradisyon na wala namang spiritual na pundasyon. So, the Pharisees and Sadducees, mga kapatid, sa punto po na ito, criticize nila yung mga disciple po ng ating Panginoon because they are eating na hindi naghugas ng ayon, di ba, sa kanilang tradisyon. Hindi natin po pwedeng sabihin na baka madumi naman talaga. No, because they are living with the Lord. Alam natin na malinis, di ba? The Lord is clean. Hindi po pwedeng sabihin natin na marumi ang Lord na hinayaan niya yung mga malinis sila.
Kaya lang, hindi lang kasi nakita, di ba, ng mga scribes na ito and Pharisees na ito, na naghugas sila na ayon doon sa twice na maghuhugas po sila, di ba? Na ayon sa kanila pong mga tradisyon. Gusto nila yung masunod yung kanilang tradisyon, kaya tinanong nila, bakit hindi naghuhugas ng kamay yung mga alagad mo at hindi sinusunod yung mga tradisyon ng ating mga ninuno? And Jesus rebuked these people by inciting in the book of Isaiah chapter 29 verse 13. Ang sabi niya, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang utos. Washing off your hands, mga kapatid, ay hindi siya wrong. It's not wrong. 'Di ba? Kasi maganda at maayos, 'di ba, na tayo po ay malilinis, 'di ba? Because there is also a quotation na ano na 'yan? Cleanliness is next to godliness. Right? So, hindi siya bawal. Walang nagbabawal, 'di ba, na maglinis tayo ng ating mga kamay bago kumain. At the problem is, yung sinabi po ng Lord, these people, di ba, is honor me only with their lips. Only with their lips. They are not honoring God with their hearts. Wala yung puso. Yung pakunwari lamang, pakitang tao, yung kanila pong paglilingkod sa Panginoon. So, they are only teaching, di ba, yung mga kautusan, yung mga tradisyon nila sa mga kapanahunan. Yun ang problema pala, mga kapatid. That when we only worshiping the Lord sa atin lamang mga bibig at wala yung heart natin na mag-worship po sa Panginoon, na maglingkod po sa Panginoon, it's all in vain. Wala pong kabuluhan yung mga bagay po na iyon. At sinabi ng Lord sa kanila, binabaliwala nila ang utos ng Diyos. Di ba? Inuutusan nila, nagtuturo sila, di ba? Nagpapakita sila ng kanila pong mga tradisyon, speech, yung kanila pong mga ritual, di ba, na ginagawa. Ang mali is, binabaliwala nila. Yun yung binibigyan nila ng importansya. Yung kanilang mga tradisyon, yung kanila pong mga rituals, at binabaliwala nila ang utos ng Diyos at sinusunod lamang nila yung kanila pong mga tradisyon sa mga kapanahunan na yun. That's why Jesus told to them, mga mapagkunwari sa mga tao po na ito. They are not following the most important thing. Mga kapatid, yung utos ng Diyos. Na makikita natin, di ba, lagi-lagi natin napapag-aralan ang patungkol sa mga tao po na ito, na lagi-lagi nilang tinitignan yung kung po pwedeng kamalian ng Panginoon. Di ba? They are show off, di ba, mga tao na nagpapakita lamang, di ba, ng kanilang papuri sa kanilang mga bibig, nagbibigay ng kanila pong mga, yung kagaya ng sa Matthew 23 na they are giving their tithes, di ba? But they are neglecting, di ba, yung mas mahalaga, di ba, na utos ng batas ng Diyos. At also, sabi po ni Paul, sa, kung po pwede, ako na lang po, maghanap. Doon sa parang yung umalingaw nga, wala namang pag-ibig, sabi ni Paul doon na, ano yan, chapter 13, ito pala yun. Basahin ko lang, mga kapatid. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong kampa ng umalingaw-ngaw o pumpiyang na maingay. Kung ako man ay may kakayahang magsalita ng mensahe mula sa Diyos at umunawa ng lahat ng hiwaga, kung nasa akin man ang lahat ng kaalaman at lahat ng pananampalataya, ano pat nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking mga ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. So, Paul is reminding, di ba, yung mga tao po sa Corinto, na kung wala po silang pag-ibig, wala kasi yung love,
It's the root of, that's the beginning eh. If we say that we love the Lord, mga kapatid, we really love the Lord, we worship Him, hindi lang sa atin pong mga labi. Makikita sa atin pong paggawa, makikita sa ating mga ginagawa, makikita sa atin pong buhay. Because our life will not be silent. Kapag sinasabi natin iniibig po natin ang Diyos, nakikita lang talaga sa atin pong mga buhay. At ang mga Pariseyo po na ito, mga kapatid, that's why the Lord told to them na mapagkunwari kayo because you are just worshiping me. Diba? You are just worshiping the Lord sa inyo pong, sa kanilang mga labi at wala yung kanilang puso na maglilingkod. Kagaya ng sabi ni Pablo, para lamang siyang umaalingaw-ngaw, diba, na gong, na pumpyang. Walang halaga yung paglilingkod. Kaya napaka-importante na titignan natin pala, mga kapatid, sa buhay natin bilang mga mananampalataya, that we really give this heart, a contrite heart to God, to fully obey, diba, yung Lord po natin. At nagbigay, Jesus incited, diba, ng halimbawa na yung halimbawa dito na iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na hihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. One thing na ibinigay pa ng halimbawa ng Lord na ginagawa ng mga Pariseyo po na ito ay yung tinatawag nilang kurban. Mga kapatid, yung kurban, yun yung given to God. It means given to God. So, the Bible, the law of Moses is teaching to respect your parents, love your parents. Yun po yung ibinigay na halimbawa po ng Diyos. Pero iba, di ba? Yung tinuturo po ng mga Pariseyo po na ito, na kung ibinigay na nila, they are neglecting their parents. Diba? Kung ibinigay nila yung money or goods or whatever na sacrifice ng mga anak na ito sa tinatawag na kurban po yung pagtawag doon, na i-dedicate nila ito specifically sa Panginoon, ay hindi na po pwedeng galawin. Diba? Yung mga bagay na yun. At hindi na po pwedeng tumulong. Diba? Yung mga anak ng mga magulang po na mga magulang na ito. Sa gayon, sabi ng Lord, sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo. At marami pa kayong ginagawang katulad nito. Hindi lang yan yung kanila pong mga ginagawa, mga kapatid, sa mga kapanahunan po nila. They are neglecting yung batas ng Lord, they are neglecting the Word of God, the teaching of God. They are imparting, di ba? They are teaching, di ba, yung kanila pong mga tradisyon. I-change nila for their own benefits sa mga kapanahunan po na kapanahunan po na iyon. Kaya nga sinabi ng Lord, and Jesus condemned, di ba, yung practices po na iyon. Sa gayong paraan, sabi niya, pinapawalang bisa ninyo. Diba yung salita ng Lord? Dinidisregard ninyo yung salita ng Lord sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo na ganito. Yung mga tradisyon ninyo, yung mga rituals ninyo. At marami pa kayong ginagawa, sabi ng Lord. He condemned these Pharisees. Marami pa kayong itinuturo, hindi lang ito. Hindi lang ito. Sa mga kapatid, there's a lot of things in the lives of a people. Sa mga kapanahon na ito, marami sa mga tao, di ba, na nakikita natin na marami silang mga ginagawang rituals, marami silang mga traditional, di ba, na tradition na yan di ba? Halimbawa, magbibigay tayo ng example. It's like people who are doing festival, yung mga sinasayaw-sayaw nila, yung ano ba yan, yung mga anito, ano ba yung mga sinasayaw nila? Mga festival sa Philippines. And the Christian is going there, also dancing and enjoying what is doing on those festivals. Na hindi naman dapat ginagawa ng isang mananampalataya. Ang sagot nila lagi, kasi tradisyon na yan Nasasayaw tayo sa tuwing panahon ng,
yung mga mascara festival, yung mga tradisyon, even yung pagsayaw-sayaw ng mga ribulto, may mga ganun sa Pilipinas. Maraming mga festival sa Pilipinas. It's supposed to be the Christian isn't there. Diba? Wala tayo doon dapat, mga kapatid. Kasi those are pagan festivals. Pero minsan, nakikisalamuha tayo, nakikisaya tayo, kasi tradisyon na yan eh. Tradisyon na yan ng mga Pilipino. Kasi we will enjoy the tradition. Para alam nyo, mga kapatid, sabi ng Lord, mas matimbang yung salita na yun ang sundin po natin. Pinapawalang bisa natin yung katuruan, di ba, ng Diyos. At sa mga kapanahunan po nila, mas matimbang sa mga Pariseyong ito yung kanila pong mga tradisyon, yung kanila pong mga rituals sa mga kapanahunan po na yon. Kapatid, probably, it might not be rituals or tradition, yung nagre-replace nung atin pong pananampalataya or pag-obey sa Panginoon like these Pharisees. But we can examine, di ba, yung atin pong mga sarili. We can examine kung ano po yung mga nagre-replace sa atin pong pag-obey sa Panginoon. And if we are holding on to that, mga kapatid, whatever it is, mga kapatid, take it off. Surrender to God. Whatever it is, mga kapatid, as we examine, di ba, yung atin pong mga sarili, you need to take it down and surrender it to God. And follow, di ba, yung atin pong Diyos na nabuhay. Ang sabi ng Lord, ang tunay na karumihan ay nasa kalooban. Hindi yung ini-intake na sinabi niya, Jesus explained, di ba, ipinaliwanag po ng Lord na what goes into person, hindi yun yung nagdi-defile sa isang tao, kundi yung what comes out from the heart. Yun po yung in-explain ng ating Panginoon. Kahit nga yung mga disciple, tinanong, ano ba yung ibig sabihin ng Lord? Sabi ng Lord, kahit hindi pa din ba kayo makaunawa kahit sa magpahanggang ngayon, hindi nyo pa ba nauunawaan yung mga bagay na ito. And God reminded the people, makinig ang mga may pandinig. He always remind the people sa mga kapanahunan po. Jesus remind the people, makinig. Lahat sila may mga pandinig. Di po ba, mga kapatid? Lahat tayo may mga tenga. May mga pandinig tayo. Sa mga kapanahunan po nila, may mga pandinig sila. So God is reminding these people, makinig kayo. Kasi may mga pandinig kayo. Di ba? Makinig kayo kasi may mga makinig kayo. Makinig ang mga may pandinig. At sinabi po yun ng Lord sa kanila. We must focus, mga kapatid. Jesus elaborated, di ba, yung list na nagpaparumi sa isang tao, sa puso ng isang tao. Sinabi niya dito, elaborate niya, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahalayan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Inelaborate ng Lord, di ba? Sinabi niya isa-isa kung ano yung nagpaparumi. Hindi yung paghugas ng kamay. Nakagaya ng katuruan ng mga Pariseo. This is the things that the things na nagdi-defile sa puso ng isang tao. Mga kapatid, we must focus sa atin pong mind and heart to be transformed. At nakita natin na sinabi po ng Lord, kasi kung isa-isahin natin aaralin, yung mga bagay po na sinabi ng Lord, no one is innocent sa atin pong lahat. Walang inosente sa mga bagay na yon. Kung isa-isahin nating aralin, di ba yung inelaborate po ng Lord, all of us
us are guilty, whether you accept it or not, mga kapatid. All of us are guilty. Beyond reasonable doubt, sabi nga ng batas. Guilty tayo sa mga bagay na ito. Hindi man yung mga, siguro hindi pangangalan niya, but there is something, di ba, na we are guilty, na hindi po tayo sumusunod, di ba, sa Panginoon. Na mas inuuna natin, nire-replace natin, di ba, yung mga bagay na inuuna natin yung ating pong mga sarili. And 2 Corinthians 3:18 is an example, and it is a comforting word from the Lord. And we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into His likeness with ever increasing glory which comes from the Lord who is the Spirit. It is a comforting, mga kapatid, that we are in the likeness of God. So, the scriptures give us warning in the book of Ephesians chapter 4, mga kapatid. Dito na lang sa aking libro, aking Ephesians chapter 4 verses 17. Sinabi po doon ni Pablo, and the scripture is giving us this warning to all of us na mga may bagong buhay, di ba? Na kay Kristo. Ang sabi po dito, sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inaatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayong lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan ninyo na kayo'y magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig. At huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. Ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. It is a warning, it is a reminder from the scripture, mga kapatid, that we should examine our own hearts before God all the time sa atin pong paglakad bilang mga mananampalataya. Alam niyo, mga kapatid, there will always be something na nangyayari sa buhay po natin na hindi natin ina-expect na mangyari sa atin pong mga buhay. Walang nakakalamang mangyayari kinabukasan, mga kapatid. But one thing that the scripture is reminding us, that we always, and we need all the time to examine ourselves, our heart before God. Kung naaayon ba ito sa kagustuhan po ng Panginoon. Like these Pharisees, mga kapatid, Jesus rebuked these people. Diba? Jesus gave these people a chance for them to hear. But they refuse to hear what is the truth
about the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, but as of today, mga kapatid, God is reminding us all the time, God is always asking each and every one, mga kapatid, to focus na maglingkod po sa Kanya. God is always asking people, kahit hindi tayo, a lot of people, asking them, inviting them through His Word. But sometimes people doesn't want to hear the truth about the Word of God. Magsaya tayo mga kapatid. Because as of today, we are still hearing the Word of God. We still have the chance na nire-remind pa rin po tayo ng Lord sa atin pong mga buhay. Jesus is calling each and every one, mga kapatid, sa kung anumang mga dahilan, anumang mga hadlang, anumang mga inuuna natin to replace, di ba, yung atin pong paglilingkod po sa Panginoon. Ano ba yung mga binibigyan natin ng mas mahabang panahon kaysa sa Panginoon? Mga kapatid, as we look around, sa mga, ewan ko kung kayo po ay updated, di ba, sa mga nangyayari sa kapaligiran, sa mundo na ating tinitirhan. Mga kapatid, if you are studying the Bible, if you are with us all the time, studying the Bible, or you are studying your own, na nagbabasa po tayo sa araw-araw, you will know that the end times, mga kapatid, malapit na. All the world, mga kapatid, is setting all the things that it should be na mangyari para dumating na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Are we ready? Baka mamaya maiwan tayo. Huwag naman. Mga kapatid, huwag naman tayong magpaiwan. Kasi, una, mararapture yung mga mananampal. The bride will meet the groom in the air. Huwag naman sana mga kapatid na tayo po ay maiwan. So let us allow God, mga kapatid, to cleanse and change and transform us day by day sa atin pong mga buhay. In order for that, mga kapatid, we need to examine. We need to examine ourselves before God and ask God. Ask the Lord, mga kapatid, na i-reveal sa atin kung ano yung state ng ating mga puso. Ask God na i-reveal sa atin kung ano yung kalagayan natin spiritually, mga kapatid. And hear the word of God sa atin pong mga buhay. Whatever, 'di ba, yung mas mga inuuna natin, may mga kasalanan natin pong mga we can confess to this God. And He's merciful enough to forgive us. As we do, the communion remind us the blood of Christ. Mga kapatid, the devil is always telling us, you cannot come to this God because you are sinful, tinanggap mo na, pero wala pa rin, hindi ka pa rin nagbabago sa iyong buhay, wala kang pagbabago. The devil is always there. He is always get a chance, mga kapatid, to break us down sa atin pong paglakad bilang mga mananampalataya. But the word and the powerful blood of Christ will always remind us, mga kapatid, na walang hadlang, na hindi tayo po pwedeng lumapit sa ating Panginoon na buhay. So let us confess, di ba, yung ating mga kasalanan, turn away from that sin, and repent, and continue serving the Lord. Let us allow, mga kapatid, ang Panginoon sa atin pong buhay. Let us allow the Holy Spirit that will really move sa atin pong mga buhay. Let us allow the Spirit of God to transform us. Paano mangyayari yun, mga kapatid? Join us. Join us in the service. Join us in prayer and fasting. Join us in Bible study. And the Lord will not forget those things. And He will transform yung atin pong mga buhay. The Lord choose us. The Lord choose you. The Lord choose me. And the Lord called you and called me, mga kapatid, to be set apart for His glory.
Hindi ka tinawag ng Diyos na maging rebelde lang lagi sa Panginoon. Hindi tayo tinawag ng Lord na lagi na lang hindi siya pinapansin sa atin pong mga buhay. Tinawag tayo to be set apart for His glory. As I see, tuloy ako kasi naalala ko yung mga kanta, yung mga kanta natin. It gives, yung mga kanta kasi, pinapakinggan ko sila habang tumatakbo kasi ako eh. And it gives me, nagiging emotional because when I look into the holiness of God, when I look into your holiness, sabi sa kanta, when I gaze into your loveliness, tinatanong ko yung sarili ko, am I worthy, God? Sabi ko sa sarili ko, worthy ba ako na tumayo? Worthy ba ako na mag-share ng iyong mga salita? Worthy ba ako na magsabi ng patungkol sa iyo? And the communion will always remind kasi sa atin, mga buhay, that the joy of our salvation, mga kapatid, cannot corrupt. It always there. And it always, this salvation will push us, mga kapatid, na lumapit sa Panginoon, magpasakop sa Panginoon, to examine every time our hearts, so that we can continue to live in the image and likeness of God. At magpakatotoo sa lahat ng bagay sa ating pong buhay. May mga panahon na mahina ka, accept that you are weak, and God will move you on that weakness, and God will give you strength on that weaknesses sa atin pong mga buhay. Minsan kasi mayabang, di ba? Katulad ng ating mga nabasa, pagmamayabang. Minsan kasi mayabang tayo that we can go, we can do the things, di ba, na hindi natin kailangan ang tulong ng kahit na sino. Minsan kasi meron yung pride at pagmamayabang sa atin pong mga buhay. But no one knows will comes tomorrow will bring, mga kapatid. So, as of today, mga kapatid, let us pursue. I-pursue lang talaga natin yung ating faith na genuine sa Panginoon. I-pursue natin, ipagpatuloy natin na maging totoo sa harap ng Panginoon. Hindi natin kaya yon, mga kapatid, kung walang tulong ng Panginoon. Kaya nga lagi-lagi nating sinasabi, tulungan mo ako. May kanta yun eh. Di ba? Turuan mo ako magpuri sa'yo. Yung kanta, may kantang ganon. Kasi hindi natin kaya on our own. Kasi ma-pride tayo. Marami tayong mga inuuna. Marami tayong nire-replace na mga bagay. Mas inuuna natin. Di ba? Na binibigyan ng importansya. Hindi man yan tradisyon na kagaya ng mga Pariseo na ito. But there is something. Di ba? Mas na nauuna. So the Lord is asking each and every one, mga kapatid, to really pursue yung totoo, di ba, na pananampalataya, seeking to honor the Lord not only in our lips, but this heart, a contrite heart. And I wanted to left book of the Bible. Alam nyo ito, yung Psalms chapter 51, na bigyan natin ng pagmuni-munihan natin, 'di ba? Yung bagay na ito, because Jesus is so merciful. God is so merciful enough for us to give us transformation, renewal of our spirit, renewal of this heart, and to continue pursuing a genuine faith and obedience to this God. Psalms 51, sabi dito, have mercy on me, O God, according to your unfailing love. According to your great compassion, blot out my transgression. Wash away all my iniquity and cleanse me from my sin. For I know my transgression and my sins is always before me. Against you, you only, I have sinned and done what is evil in your sight,
so that you are proved right when you speak and justified when you judge. Surely I was sinful at birth, sinful from the time of my mother conceived me. Surely you desire truth in the inner parts. You teach me wisdom in the inmost place. Cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than the snow. Let me hear joy and gladness. Let the bones you have crushed rejoice. Hide your face from my sins, and blot out all my iniquity. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me from your presence, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and grant me a willing spirit to sustain me. Then I will teach transgressors your ways, and sinners will turn back to you. Save me from blood guilt, O God, the God who saves me, and my tongue will sing of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth will declare your praise. You do not delight in sacrifice, or I would bring it. You do not take pleasure in burnt offerings. The sacrifices of God are broken spirit, a broken and contrite heart. O God, you will not despise. In your good pleasure make Zion prosper. Build up the walls of Jerusalem. Then there will be righteous sacrifices. Whole burnt offerings delight you. The bulls will be offered on your altar. Let us pray. Heavenly Father, we thank you so much, O God, for your unending love. Thank you for your unending mercy. Thank you for your word tonight, O God. Thank you for reminding us, O God, that you really wanted us the heart, Panginoon, na tunay na nag-uubay sa inyo. You wanted a broken and contrite heart to offer, Panginoon, sa inyo. Hindi man po kami katulad, Panginoon, ni David, that he is full of blood guilt in his hands. But we are guilty, Panginoon, in many things in our lives. We are guilty, Panginoon, sa mga bagay na inuuna namin kaysa yung pagpupuri at pagsunod po sa inyo. Maraming mga bagay kami, Panginoon, na nagagawa. Ngunit salamat, Panginoon, na patuloy mo, Panginoon, na ipinapaunawa at ipinapaalala sa amin, O God, na mahal mo po kami. Na hindi mo po kami iiwan, hindi mo kami tatalikuran. Kung kami po ay lalapit sa inyo, Panginoon, at magpapatulong sa inyo, magbibigay ka sa amin, you are there, O God, to rescue us, Panginoon, sa lahat ng nangyayari sa amin pong mga buhay. Sometimes, Lord, matigas ang aming mga puso. Sometimes, O God, matigas ang aming mga isipan, Panginoon. Ngunit salamat at patuloy, Panginoon, na brinibreak mo ang mga bagay na ito. Ganun mo kami iniibig. Ganun mo kami binibigyan ng halaga, Panginoon, that you chose us, O God, and build us, Panginoon, yung amin pong mga spiritual, Panginoon, na buhay to be set apart, Panginoon, para po sa inyo pong glory, O God. Maraming salamat sa iglesia na ito na patuloy, Panginoon, that you always speak in the innermost part of our hearts, Panginoon. Maraming salamat maging sa mga awitin, maging sa mga salita, Panginoon, na nanggagaling po sa inyo. Ay patuloy, O God, ng inyo pong banal na espiritu ay nangungusap sa bawat isa po sa amin. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming binibigyan ng chance, O God, na magpuri sa iyo. Binibigyan ng chance, O God, na i-examine yung amin pong mga sarili, O God, na maging totoo, Panginoon, sa inyo. Maging totoo yung mga awitin namin, maging totoo yung amin pong pagsamba, maging totoo yung amin pong paglilingkod, maging totoo yung pagbuka ng aming mga bibig na papuri at pag-awit po sa inyo, ang aming mga kamay, ang aming mga paa, ang aming mga isipan na paggawa at pagsunod sa nais mo. Maraming salamat, Panginoon, na patuloy mo po kaming pinapaalalahanan sa araw-araw ng aming pong mga buhay. Kaya nga, Ama,
Patuloy po kami na nagpapasakop po sa inyo. Sakupin po ninyo kami, banal na Espiritu, at kayo po yung makita at magningning sa amin pong mga buhay. At kayo po, Panginoon, ang mangusap at makita, mag-shine lamang, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin, sa lahat po ng ipapagawa ninyo, Panginoon. Kayo ang maluwalhati sa amin pong mga buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay na kayo palagi ang aming piliin at hindi ang aming sarili. In Jesus' name we pray. Amen.